Graduates, sa totoo lang, ibang klaseng karangalan ito. Dahil isang graduation ay hindi lamang pagtatapos, kundi sa mga saysayang paglalakbay tungo sa panibagong yugto ng inyong buhay. You, dear graduates, represent the hope and strength. Our country, you are not just learners, you are leaders, the making, movers of change, and partners in building a better united Philippines. As someone who started from humble beginnings and now leads growing business in our beloved town, ay hindi pala, province na pala siya. I want to share with you 3 things that helped me along my journey. Number 1, pananampalataya sa Diyos, sa sarili at sa proseso. Ito yung tinatawag natin na business system. Failures will come, doubts will whisper, but if you keep faith, if you believe in your work and God's timing, success will follow. Number 2, sipag at tiyaga. There are no shortcuts through success. Every sacrifice, every long day, every no you hear, lahat ng yan may dahilan. Kung tinanggihan ka ng girlfriend mo yan, ng boyfriend mo yan, may dahilan yan. Yes or no? Keep going, the reward is always worth it. Next, number 3, pagkakaisa at wala sakit. You will go further not by stepping on others, but by walking with them. In life, unity builds and strength, and with compassion, we create impact. Graduates, the world are about to face is full of challenges, but it is also full of opportunities. And I am confident that this school, your second home, has prepared you. You are equipped not only with knowledge, but with values. You are not just ready for the future, you are meant to shape it. Yes, kaya bawat sa inyo, huwag matakot mangarap. Huwag matakot magkamali. Huwag matakot magsimula. Because each step you take forward bring us closer to the bagong Pilipinas. We all hope for a nation of unity, strength, and progress. Okay, so lead ko po ng 8 volunteers. Ayan. Ang buhay ni JFM. Okay na? So ito po, magiging kwento ng aking licensed nurse. Parang ito po ang nangyari sa akin. Isang kambing na lumaban sa karera ng mga kabayo. Pero at least nakuha ko po yung license na yun. Parang, di ba, sabi mo kambing tapos kabayo yung linaban. Sa tingin nyo, anong mangyayari? Very competitive po si JFM. Pero ang nangyari, naging kambing siya tapos kabayo ang mga kalaban niya. Pero ayan, nakuha po natin ang lisensyang nurse. Okay, kahit mahirap. Sabi ko ng first year, Nay, mag-transfer ako, mag-shift ako ng computer engineer. Pero sabi ni nanay, na sayang naman yung isang taon. Okay, so mothers, okay, alam niyo na po yan, parents, guardians. Number 2, yan, 3 sila. Okay. So si JFM, from broken to breakthrough po siya. Na-depress ng 6 months to 1 year. Grabe, no? Yung depression na yun, kinonvert natin sa 3 lisensya. Paano yan? Paano nangyari? Okay, sa pag-re-review ko po ginawa yung oras na pagka-depress ko, basa lang ako ng basa, and then naggumawa rin ako ng review, gumawa rin ako ng mga review books, and then, ayan, iwan mo na, si midwife muna, yan, si midwife, okay, para hindi po maalala ang mga nangyari, para makalimutan ba yung mga pagka-depress. Nag-duty ako ng every 12 hours doon sa Santo Domingo RHU. Okay? Doon ko po yung mga puyat na marami, puyat na ganyan, pagod puyat, nandyan. So meron akong 20 cases, ayan, sayang hindi po ako nag-top dyan. Top
regional top 1 po ako dyan. Okay? Nag-uniting po ako sa UNP, and then natapos ko yung uniting, nag-take na po ako ng LPT, and naka-80 naman tayo dyan. At sa yung civil service, mataas din yung civil service natin. Okay, thank you. So, doon tayo sa, ayan, si bookkeeping muna. Mag-isa lang ba yan? Mag-isa lang siya. Bakit nag-bookkeeping ka po, sir? Okay, sa Lyceum po yan, TESDA. Okay, TESDA po ako pero yun. Dahil nasa business na po ako noon, so dyan po nag-start lahat ng negosyo or negosyo ni JFM. So meron tayong 19 na negosyo. So yung 11 is more on e-bikes. Ipopromote talaga. And then the others is more on services. Okay? So services. Halimbawa, bookkeeping, documents processing, booking, at marami pang iba. Hindi na natin isa-isahin. Yan po ay naging history ni certified bookkeeper. Okay, next, yung anong number yan? Okay, number 4, siya po si real estate appraiser. Okay, so pangarap po kasi natin maging real estate dealer and real estate buy and sell. Ito po yung final na negosyo or business ng isang entrepreneur. Okay, so real estate appraiser, yan po yung taga-presyo ng lupa ninyo. Okay, ito yung mga pinag-aawayan ng magka-pamilya. Pasaway, no? Okay. Paano po ba nagbuhay ang real estate na yan? 2024 po yan. Okay? Nung pandemic po kasi puro online. Yes or no? Online ba nung pandemic? Okay. Naranasan nyo ba? Yes or no? Naranasan nyo. Kaya, yan. Nakuha ko ng 2.5 years. So, yung isang kalahating taon online, pero yung isang taon is face-to-face. So, nagpunta ako sa Pampanga kasi sa Pampanga lang meron noon ng BSREM. So, ang nag-iisang BSREM dito sa San Juan ay parang ako pa lang. Ayan, naghanap na ako pero wala akong mahanap. So, yan, sabi nila, parang ikaw pa lang, sir, ang nagkaan ng BSREM. Okay? So, BSREM, magbebenta po yan ng lupa, magpe-presyo ng lupa. Yun po. Okay, congratulations, Batch 2025. Mabuhay kayo at mabuhay ang San Juan National High School. Maraming salamat at pagpalain kayo ng Diyos. Guys, thank you. Ay, tingnan niyo ba, walang laman. Ay, open daw? Sige, open na nga lang. Wow.